ka-Lushroom, ito na nga yung part 3 natin na inaantay ninyo. Sa part na nga neto ay medyo nakakarami na ako ng lagay. Sa center part na ako, kaya ayusin ko na yung taping natin. At aayusin ko din yung camera natin. Marami nga sa atin ang nahihirapan pagdating sa pinching. Lahat naman tayo ay nagsimula sa nahihirapan sa pinching. Meron tayo isang technique para hindi tayo mahirapan sa pagpipinch. At yung technique na yon ay yung mag-practice tayo na mag-practice. Sa part na nga neto ay medyo nagluluha ang ating client na si JM, kaya gagamitan ko muna siya ng nozzle wipes. Huwag natin hahayaan na matuyuan ng luha ang ating client dahil kapag natuyuan ng luha, tutuyo siya at nagiging muta. Kaya pag once nagluha si client, ay punasan agad. Minsan kasi hindi natin maiiwasan na magluha si client. Tapos na nga tayo sa isang mata, kaya ngayon ay gagawa tayo ng spikes niya. Gamit lang ako dito ng super bonder. And then, ipapahid ko lang siya dito sa gagamitin natin na spikes. Hindi ko siya nilalagyan lahat dahil hindi naman natin magagamit yan lahat. At maglalagay na tayo ng spikes. Yung ginamit ko dito na spikes ay yung ginamit natin sa pinching. Yung spike na gagamitin natin ay hindi natin kailangan i-wide. Kailangan ay close span lang. And 3 to 4 strands lang. And ang thickness na ginamit ko dyan ay 0.03. Sa paglalagay ng spikes, kailangan ninyo maglagay ng marking para hindi kayo malito at alam ninyo kung saan nyo ilalagay yung spikes niyo. Para maiwasan natin ang maghulaan. After 1.5 hour nga ay tapos na tayo. Kailangan natin tanggalin yung ginawa nating marking dyan. Gagamit lang ako dito ng Garnier na cleansing para ipanlinis do sa ginawa nating marking. And here's the final look. So, ganyan lang siya. Wispy na may pagkakonting something na hindi siya ganun kaboom. Yung tipong wispy pero natural looking. At heto na nga yung last part natin. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye! Mwah! You are value, you are worth it.